Sa ibang balita, pinalawak ng pamahalaan ang pamamahagi ng cash assistance dahil sa epekto ng sumisirit na namang presyo ng langis. Pero kasama na sa makikinabang ang piling miyembro ng SSS at mga low-income household ayon sa database ng Philippine Statistics Authority. Ang detalye sa report ni Sofia Sioco. Simula sa susunod na linggo, ipapamahagi na ang 2,000 pisong cash aid sa gitna ng lumulobo na namang presyo ng langis, bunsod ng pagsiklab na naman ng gulo sa Middle East. Ayon sa gobyerno, makikinabang 7.5 million na pamilya o 37.5 million na tao. Sino-sino nga ba ang sakop nito? Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, bukod sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino at Walang Gutom programs, kasama rin yung mga mahihirap na wala sa dalawang programang yan at near-poor families batay sa 2024 Community-Based Monitoring System ng Philippine Statistics Authority. At ang pangatlong grupo ayon sa DSWD ay ang minimum wage earners na base naman sa listahan ng Social Security System. May database naman tayo existing ang 4Ps at ang walang gutom. Yung near poor, yan yung 25% pataas sa poverty threshold. Sa SSS, ang naging alituntunin nila, dapat yung monthly salary credit ay 20,000 pesos pababa. So this is minimum wage actually. Ipinaliwanag ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na one-time cash aid lang ang matatanggap ng unang grupo na 4Ps at walang gutom program beneficiaries dahil may iba pa silang natatanggap ng tulong mula sa gobyerno. Target ipasok sa Land Bank o GCash accounts ng 4Ps beneficiaries ang ayuda sa Miyerkules o Huwebes susunod na linggo. Habang pisikal namang matatanggap ng mga nasa ilalim ng walang gutom program ang pera, kasabay ng kanilang food redemption schedule. Pero ang mga near-poor at SSS members, makakatanggap naman ng 2,000 kada buwan hanggang Desyembre. Ayon sa SSS, ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay dapat employed at nakapaghulog ng kontribusyon ng kahit isang beses mula noong 2025 at may disbursement account pa noong katapusan ng Abril dahil doon ididiretso ang ayuda. Pero ang mga natukoy na mahihirap at near-poor o yung ikalawang grupo, bibigyan ng imbitasyon ng DSWD para personal na kunin ang unang ayuda sa payout sites sa susunod din na linggo. Wala kaming listahan ng kanilang mga ATM account. These are people who might be for the first time makakatanggap ng tulong sa gobyerno. Gusto natin yung latest data nila kung saan namin i-deposit yung succeeding payout. We can only program funds up until December. Hindi naman kami pwede pa mag-program ng funds for next year kasi papasok pa lang kami sa Kongreso. If Congress will want to add and propose it, then it will have to be subject to the deliberations there. Inaasahan ng gobyerno na maiibsan ng programa ang epekto ng humihinang purchasing power ng piso na pinapalala ng epekto ng gulo sa Middle East. Kung wala tayong gagawin, maraming mahirap na lalalim sa kahirapan at yung mga near-poor mo kanina na binanggit ko, babagsak yun paloob sa kahirapan. Ayon kay Gatchalian, pag-uusapan pa ang gagawin para sa mga kwalipikado pero wala sa listahan. Pakiusap niya, huwag munang pumunta sa payout sites hanggat walang imbitasyon mula sa DSWD. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Sofia Sioco, Newswatch Plus.